You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Sa oras po na ito, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Tayo po ay maglalaan ng awitin para sa Kanya. At yung awit po para sa Panginoon ay maging panalangin po ng bawat isa. Amen. That we are here, we are alive to tell to the world that Jesus Christ is our Lord and Savior. Amen. Kaya awitin po natin ito, awit na ito na nagmumula sa ating mga puso, sa ating mga isip, kaluluwa, buong lakas para sa Panginoon. Jesus. What the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turn my whole life upside down. Take the old and He made it new. Not just what the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based for what I've done, but His goodness and mercy and the power of love. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I said, the choices made that I regret, oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God, we are alive. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based for what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based for what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, so much power in the blood of Jesus. Was the grace went for me, not my Savior carried. Now I've been made free by the mercy of
sabihin po natin sa Panginoon na kung bakit tayo malaya, kung bakit tayo nandito, ay dahil sa habag at kabutihan ng ating Panginoon. God, my Savior, every now and then, by the mercy of God, who was the grace meant for me, where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't this for what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive. Now I'm alive. Yes, Lord. We are alive, Panginoon. Na ipahayag sa tao, O Diyos, ang iyong kabutihan para sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil kami ay malaya, hindi dahil sa kung ano yung nagawa namin, kundi dahil sa iyong biyaya at habag para sa amin. The power of was the great, was the cross meant for me. God, my Savior, carried now and He made free by the mercy of God. Was the grace meant for me, where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for me, my Savior, now I'm free by the mercy of God. Was the grave where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I overcome. Yes, Lord. It's His goodness and mercy. It's all your goodness. It's all your mercy. And the power of the blood was a grace of God. With His goodness and mercy and the power of isa pa. Sabihin natin sa Lord. Now I'm alive to tell the story how I overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. But the goodness and mercy and the power of the blood. So much power. And the goodness and mercy and the power of the blood. Oh, so much power in the blood of Jesus Christ. Your blood, your grace, your mercy, your Speak Jesus, speak Jesus, Jesus Christ. Mga kapatid,
Damhin natin ang presensya ng Lord na kanina pa nandito sa atin. Damhin natin yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya at habag, nandito ka ngayon. Malaya. Malaya sa anumang kasalanan. Malaya sa anumang bihag ng gawa ng mundong ito. Dahil yon sa biyaya at habag ng Panginoon. Dahil yon sa dugo ng ating Panginoong Hesus na dumana. Kaya sa araw na ito, we speak Jesus. We speak Jesus over every heart and every mind. We speak Jesus over depression and anxiety. I just want to speak the name of Jesus. Speak Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over the creation starts to pray, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul haunted by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name, 'cause your name is power. Sabihin namin sa Panginoon. In the name of Jesus, there's a power of healing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus, we speak the name of Jesus right now, oh God. Because we believe, oh God, there's a power in your name. There's a healing in your name, oh God. There's a miracle in your name, Jesus Christ. Kaya Panginoon, kung ano man, oh Diyos, ang umahadlang sa oras na ito, winawasak po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At tulungan niyo po kaming makalaya kung ano man ang nagpapahirap sa amin. Because we want to speak the name of Jesus in our life. Jesus. Shout Jesus.
Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Because your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus, oh, shout Jesus, 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 oh, shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes, Jesus. Jesus, we speak your name. We give you glory. Shout Jesus. Sige kapatid, banggitin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Because His name is name above all name. His name is above all your anxiety, all your
depression, all your sickness. His name is powerful. His name is wonderful. Jesus. Jesus. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Kayo po ba ay nagagalak, magpuri at umawit para sa Lord? Amen. Sige po, tayo po'y patuloy na aawit, sasayaw ng may kagalakan, sapagkat narito ang ating Panginoon. Bless His name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful. Of abundance flows. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. We're found in the desert place. No walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, God, turn back to praise. When the darkness looks as evil, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Tayo gumalaw. Uminda para sa Lord. Isa pa. Blessed be your name. Blessed be your name. With the sun shining down on me. With the world all I see should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, the lady no offering. Blessed be your name. Amen. Every blessing you pour out, God, turn back to praise. When the darkness goes dancing good, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give it name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Give it name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. Bless your name, oh God. Darkness closes still, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Let's bless the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Isa pa. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sa Diyos po, ang mataas na papuri, pagsamba, luwalhati ay sa'yo lamang, Panginoon. Isang
magandang umaga po muli sa ating lahat. Grabe, malapit na malapit na yung Pasko. Handa na po ba? Yes! Handa na kayo mga pangregalo natin. Ayan, Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong araw is about chosen vessels. Nandiyan ba siya? Ayan. From rejection to redemption. At bago po natin yan pag-usapan, tayo po munang lahat ay manalangin. Sige po, tigil po muna tayo. Yes, Father God, maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga na ibinigay mo po sa amin. Salamat o Diyos dahil patuloy mo kaming iniingatan. Malapit na po magtapos ang taon na 2025 at lubos kami nagpapasalamat na nandito po kami ngayon, malakas, buhay, may sigla sa aming mga puso at galak na mapuri at nakakasamba pa rin po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na aming pakikinggan ng iyong mensahe. Ikaw ang patuloy na kumilo sa puso, sa isip ng bawat isa. Ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila. Ikaw ang marinig ng bawat isa, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Meron po ba sa atin na nakaranas na ma-reject? Amen. Amen. Ma-look down ng ibang tao? Amen. Amen. Ano pa? Naranasan niyo na po ba yung unfair, yung treatment? Amen. Amen. Sa trabaho man yan, sa school, minsan kahit sa bahay, di ba po? O yung balubalain ka ng mga taong malapit sa'yo or yung mahalaga sa'yo. Oy, nasasaktan na ba kayo? Yung pakiramdam na they don't value you. Hindi ka nila binavalue, hindi ka mahalaga sa kanila. Ano ba yung ayan. So, pakiramdam na ginagamit ka lang nila kasi kailangan ka nila for their own advantage. Nandyan sila kasi nga, kailangan ka nila pero hindi ka nila mahal. Ayun yun. Yung pakiramdam na parang people look at you and think you don't deserve a second chance. Pero you don't deserve God's love. Ganyan. Minsan judge ka agad by your past. Maaring your past is so pangit. Ganyan. Your weakness, may kahinaan ka, may mga pagkakamali ka, may mga kasalanan kang nagawa sa nakaraan na hanggang ngayon, patuloy na minumulto ka. Or maybe, ikaw mismo, you've looked at someone and thought, hindi siya karapat-dapat sa mercy ni Lord. So, totoo lang po marami sa atin ganito. Lalo na kapag nakabalita ka ng isang rapist. Alam niyo ba karaan, rapist at dalawa? May rape 5 years old, parang nakakaasar. Hindi mo, 5 years old na bata. Namatay, syempre. Dalawa ba naman yung ng rape? So, nakakalungkot at nakakagalit, ganyan. Parang they don't deserve talaga. Ang ganun po yung masasabi natin, no? Ayaw natin sa mga ganung tao, syempre. Isipin mo naman kung anak mo yung 5 years old, tapos ganun yung gagawin. Parang, naisip ko palang, kulang siguro yung suntok, sipa. Baka ang magawa ko na lang talaga magnawa. Yung ganun, di ba? Pero, parang kulang talaga. Kulang yung galit na may bubuhos natin doon sa damdamin. At, sakit na idudulot ng mga ganong klase ng tao. Yung parang ganong mga tao, sa tingin natin, they don't deserve talaga. Tama po. At marami pong character sa Bible na minsan mapapaisip tayo kung bakit sila yung ginamit o pinili na Lord. Kasi marami din po sa Bible na ganito. They don't deserve, but they are chosen. Ano po? So minsan mahirap unawain, pero if we ask and seek God, He will help us understand. Bakit may mga tao na kahit ng rape na pumatay na, pinapatawad pa rin ng mga magulang? Meron po kami kilalang pastor gano'n, ni-rape yung anak niya, pero instead na ipakulong, tinanggap niya, kinupkop niya yung nang-rape sa anak niya. Yung mga gano'n po. And naging pastor din naman po. So, sa mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong araw, marami pong unexpected chosen people sa Biblia. At unahin po natin dyan si Leah. Ito pong unexpected chosen people na ito, makikilala natin ang lineage ng pinanggalingan ni Jesus. Amen po. Dahil malapit na magpasko, pinagdiriwang natin ang kaarawan ni Jesus. Pero kilalanin din natin saan ba siya nanggaling. Kanino siya nanggaling. So, and of course, syempre kay Abraham, and then kay Isaac, and then Jacob. And then si Jacob nakapangasawa, at ito nga po yun, si Leah. Si Leah po ay anak ni Laban, kapatid po siya ni Rebecca. Ay, tama ba ito? Paan? Oh, yun. So, siya ang ate ni Rachel.
Rachel. At naging unang asawa ni Jacob. So, kahit hindi po, at sa totoo po kasi sa istorya niyan, hindi siya yung gustong mapangasawa ni Jacob. Ang gusto mapangasawa ni Jacob ay walang iba kundi yung kapatid ni Leah na si Rachel or Rachel. Pero makikita po natin dito sa storya ni Leah na kahit hindi siya yung chosen one ni Jacob, ay pinagpala siya ng Panginoon. So mapapaisip tayo, paano yun? Ako din po kasi parang naisip ko, bakit siya pinagpala ng Panginoon na magkaanak? Alam niyo po kasi once na isang babae is nabuntis, blessing po yun. No matter what the process is. Sabihin natin ginawa sa pagkakasala is still a blessing, but it could also be a curse. Kapag yung daloy ng genealogy, anong tawag na natin? Generational curse. Generational curse. Magiging curse lang naman talaga ang isang bata kapag niloob ng Panginoon. Pero ito po makikita natin na lahat po ito ay blessing ng Diyos. Kasi makikita po natin dito sa verse, ayan po, God sees the overlook. Yan po yung unang dapat matutunan. Sabi po dito sa Genesis chapter 29, and when the Lord saw that Leah was hated, He opened her womb. Si Leah po ayaw sa kanya. Nino? Siyempre, na Jacob. Hindi naman kasi siya yung mahal ni Jacob. Pero yung mama niya, 7 years siya nagtrabaho kay Laban. Tapos, ang matatanggap niya si Leah. Para kay Rachel yung trabaho niya. Naman po ba natin? And then, nagtrabaho pa ulit ng 7 years si Jacob para lamang kay Rachel. So, imagine, 14 years para lamang dun sa kanyang pinakamamahal na babae. Amen po ba? Pero, yun nga, nakita ng Diyos na inaayawan si Leah. Hindi naman talaga kasalanan ni Leah. Sabihin natin, culture talaga sa panahon nila na yung panganay na babae dapat unang makasal. Pero, sabihin natin, hindi gusto ni Leah yon, may part din sa kanya na gusto rin niya. Kasi syempre, sino ba namang ate, sa panahon nila, sino ba namang ate yung mauuna mag-asawa yung kanyang bunsong kapatid tapos siya wala. Diba? So, para sa kanya, if hindi siya mag-aasawa, mauuna mag-asawa yung kanyang kapatid, ilulok down lalo siya ng mga tao sa paligid niya, lalo siyang aayawan. So, yun yung reason kung bakit pumayag siya ng time na yon na siya yung maibigay kay Jacob. Pero nakita din natin dito, kung alam niyo po yung kwento ni Leah, grabe yung pagpapala ng Panginoon sa kanya kasi hindi lang isang anak ang ibinigay sa kanya, marami po. At ang nakakalungkot doon, nung time na napangasawa na nakuha na ni Jacob si Rachel, yung kanya talagang mahal, ay hindi sila agad nagkaanak. Diba? Parang, ano kasalanan ni Rachel para hindi siya magkaanak agad? Wala naman, diba? Mahal lang naman siya. Pero, makikita rin natin dyan sa storya na yan, si Leah, isa rin siya sa nanguusig kay Rachel. So, inuusig pa niya. Alam naman niya, hindi naman talaga siya yung mahal. Inaasar pa niya si Rachel. Sinasabi niya, di naman, wala kang anak. Ako, ang dami ko ng anak. Parang gano'n no? Tapos, syempre, nasaktan si Rachel, umiyak din siya. At sa iyak niya yon, binigyan din siya ng Panginoon ng anak. Ang nakalungkot lang po talaga dito, kung sa totoong Leah at Rachel, kasi pati yung alipin nila binigay nila. Sa anak kay Leah at kay Rachel, mas marami talaga yung kay Leah. Kay Rachel po dalawa lang at namatay pa nga siya dun sa kanyang huling anak, si Joseph at si Benjamin. Si Benjamin po yung bunso. Kaya alam ng mga anak ni Leah, yung 10, na ang mas mahal nung tatay nila ay si Joseph at saka si Benjamin. Bakit? Kasi nga, ang mas mahal ng tatay ay walang iba kundi si Rachel po, yung asawa ni Jacob. So nakakalungkot man na merong mga ganitong senaryo. Pero dito magtataka ka, bakit si Leah ang pinili upang daluyan ng lineage ng Panginoong Jesus? It's not because of Leah, but because of God. Pinili ni Lord si Abraham, si Isaac, si Jacob. Then dito naggulo. Nung napangasawa na ni Jacob si Leah nagkaanak ng Judah. Sabi ko, bakit hindi kay Rachel? Bakit hindi kay Joseph the Dreamer? Kasi si Joseph the Dreamer, kilala natin bilang matuwid na tao. Ama po, kahit anong tukso, kaya niya takbuhan.
Amen. Si Benjamin, mabait na anak din. So, bakit hindi sa kanilang dalawa na tunay na anak, diba? Parang tuturing natin sila na sila yung talagang gustong maging anak ni Jacob. Bakit hindi sa kanilang dalawa? Pinadaloy ang lineage ni Jesus. Bakit kay Judah? Kilala niyo si Judah? Nandito ba yun? So, ang lesson po natin dyan is, God sees the overlooked. Ayan po ha. Nakita ng Diyos si Leah bilang isang taong nire-reject ng mga tao. Kahit tayo, iisipin natin na Leah doesn't deserve to be chosen. Tama, kasi si Rachel yung talagang mahal. But God sees the overlooked. So, nakita ng Diyos, kapag ikaw ay umiiyak dahil ang mga tao sa iyo ay galit, ay pagpapalain ka niya. Amen po. Ayan po yun. But pagdating kay Judah, dito mapapaisip tayo, bakit si Judah? Kung kilala ninyo si Judah, ayan nga po, anak siya ni Jacob at ni Leah. Siya ang pinagpala na magiging tribe of kings. Sa Genesis chapter 49 po yan. At mula sa kanya, dumaan ang linya ni David hanggang kay Jesus. Jesus is called the Lion of the tribes of Judah. Amen? So, talagang isipin natin, bakit si Judah? Kasi, si Judah, isa siya sa pumayag na ibenta yung kanilang kapatid na si Joseph. Ano po? Into slavery. At una nga, naging dahilan ng pumayag na patayin na lang ang kapatid nila na si Joseph. Imagine, gusto nilang patayin ang kanilang kapatid. Kapatid niya yon sa ama. So, ayun po. Later, he also had a scandalous encounter with Tamar. Kung kilala niyo si Tamar, yun yung asawa ng kanyang anak, 3. Kaya lang, namatay. At ayaw na niya ibigay yung bunso kasi baka mamatay ulit. Yun nga, nagpanggap na patutot. Ano nga tawag dun sa ibang term? Prostitute. Si Tamar. And then, nakipagsibing si Judah. Binigay niya yung kanyang singsing. Hindi niya akalain na si Tamar pala yun. Naging asawa ng kanyang anak. So, alam po, grabe yung scandal. Pero, at the same time, isa rin siya sa pumatay sa nang-rape sa kapatid nilang si Dina. So, marami siyang, pumatay siya at gusto niyang patayin sarili niyang kapatid at yun nga, nagkasala pa rin siya. Pero, later in Genesis, Judah showed repentance and leadership. Ano po? He offered himself as a substitute for Benjamin. Nung time na gustong ikulong ni Joseph the Dreamer yung kanyang kapatid na si Benjamin. Kahit ang totoo, na-miss lang talaga ni Joseph yung kanyang kapatid na si Benjamin. But yung sacrifice na yon na offer ng kanyang sarili para sa kapalit na Benjamin is foreshadow din po ng Christ substitutionary sacrifice. Amen po? So dito po makikita natin kahit gaano kapangit yung past natin, your destiny is greater than your past. Amen? Amen? Judah's story included mistakes. Ano po? Ang daming mistakes, ang daming scandal, ang daming kasalanan. Yet, God chose His life for kingship and the Messiah. Amen? Sabi po dito sa Genesis chapter 49, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him. And to him shall be the obedience of the peoples. Grabe yung blessing ni Lord kay Judah. Amen po? Kahit pangit yung kanyang nakaraan, kahit parang yung kanyang pinanggalingan is sasabihin natin na hindi karapat-dapat. Amen po? Hindi deserve. Next po dyan is si Rahab. Isa rin siya sa mga unexpected chosen people. Si Rahab po ay isang babae mula sa Jericho. Kilala po siya bilang isang prostitute. Wala siyang Israelite ancestry. Hindi siya galing sa Israelita. Outsider po siya. Pero, dahil po sa kanyang pananampalataya, tinulungan niya ang mga spies ng Israel na tumakas, magtago. Dahil doon, yung kanyang faith ay nakita ng Panginoon. Amen po? Pinakasalan niya si Salmon mula sa tribe of Judah. So, ito po yun ba? Kaya si Rahab ay napabilang sa lineage ni Jesus. Pinakasalan niya si Salmon mula sa tribe of Judah at naging ina ni Boaz. So, sabi po dito, faith can rewrite your story. Imagine, si Rahab, noong time niya, basta hindi ka Israelites, itinuturing kang Gentiles, pagan country, hindi ka kabilang sa mga ililigtas ng Panginoon. Ano po? Kasi ang tinawag lamang ng Panginoon ay ang lahi ni Abraham at ang kanyang linya. Amen po, mga Israelita.
Pero dito makikita natin, kahit saan ka pagaling, kahit ano ba yung origin mo, kahit pangit yung generational curse na dumadaloy sa pamilya mo, faith can rewrite your story as long as you have faith. Amen? Rahab was a prostitute. Tandaan po natin, pag sabing prostitute, marami nang nakasiping, which is God hates the most. Amen? But her faith saved her family. Imagine, hindi lang siya, kundi pati yung pamilya niya, and placed her in Jesus' genealogy. So makikita po natin dyan sa Hebrews chapter 11, by faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. Amen? Nakita po natin dahil lamang sa pananampalataya, God can rewrite our story. Amen? Faith in God can transform even the most broken past into a testimony of redemption. Amen. So, by faith, talagang sa pananampalataya lamang. Another one po is si Ruth. Si Ruth po ay, again, hindi rin po siya Israelite. Siya ay isang Moabite, isang foreigner na traditionally considered excluded sa Israel. So, excluded talaga. Makikita niyo po yung kwento niya sa Deuteronomy. Ngunit, dahil, meron siyang book, no? Book of Ruth. Pero nasa Deuteronomy 23, verse 3 po, yung tinutukoy na bakit traditionally considered excluded sa Israel po yung Moabite. Ano po? Ngunit dahil sa kanyang loyalty at faithfulness kay Naomi, naging asawa siya ni Boaz. So, nakaalala niyo po si Boaz kanina. Yun po, naging asawa siya ni Boaz. Naging ina siya ni Obed, lola ni David. At siya ay binanggit sa genealogy ni Jesus sa Matthew chapter 1 verse 5. Sino kayo nagbasa ng chapter 1 ng Matthew? Kasi ako dati talagang nilalakpasan ko yung anak ni, parang wala nang katapusan na history. So, sino kayo nagbasa niyan? Nandun po siya sa Matthew. At ipinapakita na ang grace ng Diyos ay umaabot sa mga outsider. Kahit ikaw ay tinuturing na outsider, God welcomes you. Amen? Ruth was a Moabite, a foreigner, yet God crafted her into His people and lineage. Wala po talagang imposible sa Panginoon. Sabi po sa Ruth chapter 1 verse 16. Ito po yung kanyang stubbornness. Kasi pinapaalis na siya ng kanyang biyenan. Tama po? No. Sabi ni Ruth, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Alam niyo po, hindi siya Israelita, Moabite siya, pero tinanggap niya kung sino yung Diyos na sinasamba ng kanyang biyenan. Amen po? So makikita natin, sa ating kakulitan, ay pwede tayong pagpalain ng Panginoon. Pwede kanyang piliin, pwede kanyang tanggapin. Basta, alam niyo yung cling, kakapit ka, hindi ka lalayot, talagang sa mga bata, pagka, makulit, di ba, yayapusin ka sa hita mo, di ba, para sabihin na, ayoko, sa'yo lang ako, hindi ako hiwalay sa'yo, hindi ka pwedeng umalis, yung mga ganun po. So, ganun din sana tayo sa Panginoon. Amen po? Mag-cling tayo sa Kanya. Kasi yun yung gusto-gusto ng Diyos, yung mayapos, lumalapit, kumakapit sa Panginoon. Amen po? Next po na makikita rin natin, syempre, the unexpected chosen, si David. Bakit siya unexpected? Kasi marami din siyang kasalanan. Amen po. So makikita po natin, si David po ay apo ni Ruth at ni Boaz. Anak ni Jesse mula sa tribe of Judah. Ayan naman talaga, tribe of Judah. Pero di ba kung bago si David kay Ruth, kay Rahab, kay Judah, kay Leah, parang hindi mo masasabing, bakit? Pero dahil siya ay galing kay Jacob. Amen po. Makita po ba natin? Kahit pa sabihin, merong Rahab, merong Ruth, merong Leah, na parang hindi sila yung pinili, but still God can make it possible. Amen? So, si Ruth, saka si Boaz, naging anak si Obed. Si Obed, naging anak si Jesse. Si Jesse, naging anak po si David. Siya po ay shepherd boy na naging hari ng Israel. Sa kanya po binigay ng Diyos ang covenant na ang Messiah ay manggagaling sa kanyang linya. Amen po? Pero, yun nga,
kahit galing, nagsimula pa yan kay Abraham, kay Jacob, kay Jacob. Kaya nga po laging binabanggit, ang Diyos ni Abraham at ni Jacob. Amen po. Amen. God raises the humble. Kasi kaya nasabing unexpected chosen si David. Kasi di ba nung nandun na si Propeta Samuel, tama po, pinapunta siya ng Diyos sa bahay ni Jesse. Ngayon, may mga kapatid si David, puro mga nagigiting ang mga lalaki. Pero wala dun si David. Sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, hintayin mo si David. Alam niyo ba sinabi ni Propeta Samuel, tumayo lang tayo at hintayin ang si David. Hindi tayo uupo hanggat wala siya. Alam niyo po, it shows respect. Kasi siya yung chosen king. Pero sa kanila, ng mga kapatid at ama ni David, hindi nila ma-imagine bakit si David kailangan namin hintayin with most respect. Bakit namin siya kailangan hintayin? Samantalang shepherd boy lang naman siya, bata pa siya, imagine 12 years old, mga ganun, paano siya magiging hari. Amen po? So, unexpected chosen talaga siya at hindi yun akalain ng kanyang pamilya. David was overlooked by his family. He's just a shepherd boy, but God saw a king in him. Amen? Sabi po dyan, sa unang Samuel, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. Ang tinutukoy po is yung mga kapatid. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Amen? Humility and a heart after God matters more than human recognition. Amen? So, wag po tayong titingin sa ganda ng itsura, sa ganda ng composure, confident siya, sa tingin natin, kaya niya. Hindi po doon tumitingin ang Panginoon, lagi po sa puso. Amen. So, from David came Solomon. Si Solomon po ay anak ni David at ni Bathsheba. Ito pa isang kwento niyan. Bathsheba. Imagine niyo yun, si David, marami po siyang asawa. Hindi siya nagkaroon ng anak sa kanyang unang asawa na si Milka. But, ayun nga, nagkaroon siya ng iba pang asawa. So, si Solomon po, naging hari pagkatapos ni David. Kilala po siya sa kanyang wisdom at sa pagtatayo ng temple sa Jerusalem, rebuilding of the temple. Siya po ay, yun nga, kabilang pa rin siya sa royal line ng Judah na eventually humatumbong kay Jesus. Ang unang asawa po ni David ay si Milka, anak siya ni Saul. Hindi sila nagkaroon ng anak. So, yun. Kaya walang lahi na dumaan kay Milka, yung unang asawa talaga. Si Bathsheba po, siya ang naging ina ni Solomon. Bagamat nagsimula sa kasalanan ang relasyon ni David at ni Bathsheba, di ba po, adultery at murder ng asawa ng si Uriah, pinapatay ni David, nandiyan niyang mamatay. Si Solomon po naging anak na pinili ng Diyos upang magpatuloy sa royal line. Imagine that. Sabi ko, bakit? Okay, kilala ko si Solomon. Tama po, kilala natin. Pero hindi ko na-expect na manggagaling siya sa Bathsheba. Si Bathsheba na, sabagay, wala naman po kasalanan si Bathsheba, nagustuhan lang naman po siya ng hari. Amen po. Pero si David, parang, bakit kay Bathsheba pa pinadaloy ni Lord si Solomon at yung lahi nga ni Jesus, samantalang bunga ng kasalanan yun. Actually, yung bunga po ng kasalanan ni David at ni Bathsheba namatay po, yung pinakaunang anak. At yun nga, pangilang anak na si Solomon. Pero, di ba, parang, ano I choose na mapili si Bathsheba bilang maging, anong tawag doon? Vessel ng panggagalingan ng lahi ni Jesus. Naunawa po ba natin? Gaano kabuti, gaano kabait, gaano ka-compassionate, gaano ka-mercy, yung binibigay ng Diyos. Kahit pangit yung ating mga nakaraan, kahit gaano ka makasama. Di ba po, kung isipin natin, masama, hindi ka dapat, makasalanan, ano po, pangit yung nakaraan. Pero, yun nga, napakabuti ng Panginoon. Amen po. So, sabi po dito, ang pagkakamali lang naman po talaga ni Solomon, yun nga pa, isa pa, di ba? Siya ay binigyan ng Lord ng gift of wisdom, pero nagkasala siya dahil hinayaan niyang sumamba ang kanyang mga asawa sa kanilang mga sariling Diyos-Diyosan. Amen po. Kasi nga, nagdami niyang asawa at yung mga asawa niya galing sa iba't ibang bansa na kung saan sumasamba ng iba't ibang Diyos. At yun po ang naging kasalanan din ni Solomon. So, sabi po sa atin yan, guard your heart against compromise.
So, wag po natin hayaan ma-compromise yung ating faith dahil lamang sa mga mahal natin sa buhay. Amen po? But then, Solomon was blessed with his wisdom and wealth, but later compromised with idolatry. Yun nga po, dahil sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang warning po sa atin, ay dapat ingatan natin yung wisdom na binibigay ng Panginoon. The beginning of wisdom is this: get wisdom, though it cost all you have, get understanding. Ganda po, no? Kahit lahat ng meron ka, it costs it, pero you will get understanding. Amen po? Sabi po dyan, ito po yung pinaka-summary. This story shows us, Leah, by Leah, God sees the overlook. Amen po? Through Judah, our destiny is greater than our past. Amen po? Through Rahab, our faith can rewrite, God can rewrite our story through our faith. Amen? And through Ruth, God welcomes us, even we are outsiders. Because of our faith. Amen? Through David, God raises the humble. As long as we are humble, we have the heart that's willing to commit to God, submit, then God will raise us. Amen. Through Solomon, kailangan po natin matutunan, guard our hearts against compromise. Kasi ito po talaga yung pinaka-dapat natin ingatan. Who we are serving. Sino po yung sinasamba natin? Sino po yung tinataas natin, pinapupurihan natin, pinasasalamatan natin? After everything, ano po, nakita ka ng Diyos, pinaltan niya yung past mo, nirewrite niya yung story mo, winelcome ka niya, itinangat ka niya, habang nasa taas ka, anong gagawin mo? Sambahin natin ang Panginoon. Huwag natin po yan kakalimutan. Amen po? So kung feeling mo, rejected ka, unloved ka, unworthy, remember this: God's grace is greater than human judgment. Amen? The same God who turned their rejection into redemption is the same God writing your story. Amen? Sabi po sa atin dyan, you are not forgotten. You are not loved. You are not beyond His reach. In Christ, rejection is never the end. Redemption is always the promise. From the Old Testament, lahat yon, sa lahat ng mga major and minor prophets, laging may warning si Lord, but then, redemption is always the promise of God. Kaya ganun din po sa atin, sa Panginoon, kay Kristo, lagi po tayo merong redemption. Amen po? So, tandaan po natin, you can be God's chosen vessel. Rejected ka man, God will redeem you. Amen? So, God's ways are higher than our ways. His mercy goes beyond human judgment. So, wag po natin kakalimutan, kahit gaano kapangit ang past natin, kahit gaano kamali or karami yung kasalanan na nagawa natin, God can redeem us. Amen? So, sa oras po na to, tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon, magpuri po tayo sa Kanya. Dahil siya lang po talaga yung kayang gumawa nito. Yung magbago, baguhin niya yung nakaraan mo, yung story mo para sa future mo, kayang baguhin ng Diyos yan. Kaya kanyang i-redeem. Kahit gaano ka pa kapangit, kahit gaano pa kapangit ang iyong nakaraan. Amen po. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Tunay nga po ang kabutihan ng Panginoon ay wagas. Wala pong makakaunang, wala pong makakaabot. Ngunit kaya kong abutin ng Panginoon. Siya ang aabot sa iyo, siya ang yayakap sa iyo, siya ang lalapit sa iyo. Para maramdaman mo na may nagmamahal sa iyo, may nakakakita sa iyo. He sees you. Kahit ikaw ay rejected. He sees you. Kahit napakarami ang iyong kasalanan. Kaya kanyang piliin, kaya kanyang iangat. Kaya kanyang linisin. Kaya niyang baguhin ang iyong kinabukasan. Sumunod ka lamang sa Kanya. Kumapit ka lamang sa Panginoon, manampalataya ka sa Kanya at huwag kang lalayo.
kaya niya ipadama sa'yo kanyang pagmamahal. Kaya sa oras nito kapatid, pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo, Panginoon. Never mind your past. Kahit anong kasalanan pa yan. Humingi ka ng tawad at magpalinis ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya at manampalataya ka sa Kanya. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declare there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Manampalataya po tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil ang kanyang pangalan lamang ang tunay na makapangyarihan above every other name. Only Jesus. Your name is life. Lord, ang iyong pangalan ay tunay na buhay. We praise you. Break every stronghold, shine through the shadow, burn Kapatid, like palayakan pa kayo sa oras na ito. Kapatid, at pasalamatan natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Every soul held captive by depression, I speak Oo, ang Jesus. pangalan ng Panginoon Jesus na may pananampalataya. Dahil kaya kanyang palayain mula sa iyong nakaraan. Is bound. Yes, Lord, your name. Your Your name, name is Jesus. your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. We praise you. Sa awit na to, manampalataya ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. You can shout His name with faith. Because His name is powerful. Yes, Lord. We praise your name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. With faith, let's shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the Lakas mo, kapatid. street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my body, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name
pangalan mo may kapangyarihan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may kalayaan. Oh Jesus, we praise your name, Jesus. Sige kapatid, pasalamatan mo sa kayo ang pangalan ng Panginoon. Lord Jesus. Dahil ang pangalan mo lang mga tunay na makapangyarihan. Sa lahat, O Diyos, ikaw lamang ang may kapangyarihan na magpagaling, magpalaya, Panginoon, at bumago ng aming kinabukasan. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Sige na balik, patuloy mong awitan ng Panginoon sa kayo ng kanyang pangalan. Oh, we worship your name, Jesus. We speak your name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every Ikaw may pananampalataya, sabihin mo, Jesus for my family, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang dapat na maghari sa aming mga buhay. Oh, Jesus! Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus! Jesus in the darkness. We praise your name, Jesus! Jesus for my family, I sing the holy name. Sige kapatid, isigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, we praise the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, we're light. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, we're light. Your name is power. Your name is Lakas power, ng tinig mo. your May name pananampalataya. is Purihin mo healing, ang pangalan ng Panginoon. your name is life. Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, we're light. For the last time, let's sing. Your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. You break every stronghold. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light.
Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.